Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 165 at 166 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Tuwang-tuwa nga etong si Isabela sa pagkilos na isinasagawa ng kanyang disipulo na patuloy na hinahabol ang grupo nitong sina Jinyuk. Ginamit nga ni Jinyuk ang Eye of Gluttony para dito kay Isabela at inalam ang paraan upang makopya ang isa sa mga skill nito. Eto namang mangkukulam ay kapwa isinaad na kaniyang araw nakalimutang ilahad kanina na kasalukuyang etong Disciple of Jealousy ay ipinadala niya sa kinaroroonan nitong grupo ni na Jang Yunsok at kasama etong si Gawin. Nagaran ding kumilos habang masaya ngunit bagyang nagrereklamo sapagkat napakarami nga daw ang kinakailangan niyang linisin sa ngayon bago tuluyang dumating etong Demon Lord sa nasabing lokasyon. Kapwa nga muling ibinalita ng iba pang mga manlalarong kasamahan nitong si Jang Yunsok ang mas lumalapang sitwasyon na kanilang kinasasadlakan hanggang sa bigla na nga lamang may isang panibagong nilalang ang nagsalita para dito kay Jinyuk na hindi pa nga raw huli ang lahat. Eto nga ay si Veriel na ipinagtaka nitong binata kung bakit naroroon na ayon naman sa nasabing demonyo na gumawa nga daw siya ng lihim na pamamaraan upang makontak siya at tanging etong ating pangunahing tauhan lamang di umano ang may kakayang makita at makausap siya sa kasalukuyan. Kasabay noon ay muli nitong inalok etong si Jinyuk na maging kanyang Dark Disciple at kaniya nga raw siyang pagkakalooban ng kapangyarihan na magagawang marisolba ang sitwasyong kaniyang kinalalagyan. Lalo na't mukha nga raw nalalagay na sa kapahamakan ang kanilang mga buhay sapagkat hindi gumagana ang mga klase ng pag-atakeng kanilang ginagamit laban sa Apostle of Gluttony. Ngunit ang pahayag nga ni Veriel ay pinagtawanan lamang ng binata sapagkat nagkakamali nga raw ito sa kanyang iniisip sapagkat kanya di umano'y tinawag na ang pinakamalakas na suportang maaari niyang makuha sa kasalukuyan. Kasabay nga nito ay ating masisilayan sa ibang panig na bigla na lamang napahinto etong si Gawin sa kanyang pagkilos na isinasagawa buhat nang sa mga oras ngang iyon ay nagpakita na rin sa nasabing lokasyon etong si Nona at talagang mababakas sa pagmumukha nito ang matinding galit para dito sa miyembro ng Demonic Association. Hindi nga inaasahan nitong si Gawin ang sorpresang paghahandang isinagawa nitong sina Jinyuk laban sa kanyang sorpresang pag-atake. Muli namang ipinakita sa atin mula sa alaala nitong si Nona noong pasimpleng isinaad ni Jinyuk kay Teresa ang tungkol sa presensya ng individual na tumawag sa mga demonyo sa ika-21 palapag ng tore na ngayon nga raw ay kasalukuyang naroroong muli. Kaniya nga raw itong ipinagbibigay alam sa dalaga sapagkat alam niya kung gaano kahalaga para kay Teresa ang Holy Empire. Gayon din ay ipinakita ang naging pagpapahayag nitong dalaga ng kanyang galit na nadarama sa nasabing individual matapos ang naging kasawian ng maraming madre sa nagdaang insidente sa Holy Empire at hindi niya ito mapapatawad aniya. Ngunit natawa lamang etong si Nona sapagkat ang mga madre na kanyang tinutukoy ay sila ding mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa kabila ng pagtulong na kanilang isinagawa. Kasabay ng pagtatanong nito kay Teresa kung ano ang nais nitong pagkilos na gawin. Ayon nga sa dalaga na nais niyang madakip etong si Gawin at isuko sa Awakened Association. Hindi naman ito nagustuhan ni Nona sapagkat napakalabong humingi ng kapatawaran etong demonyong individual matapos ang kanyang aksyong isinagawa. Gayon din, walang paki ang asosasyon pagdating sa Holy Empire kahit hindi ito dadanas ng anumang kaparusahan katulad ng kamatayan at seryosong isinaad na dapat niyang patayin na lamang etong nasabing lalaki upang pagbayaran ang lahat ng kasalanan kanyang naisagawa. Hindi naman sumagot etong si Teresa na mas lalong di kinatuwa nitong si Nona at nagpasya na nga lamang na ikulong siya upang mapagnilay-nilayan di umano ang klase ng pagpapasya na nais niyang isagawa. Kasalukuyang ginamit na nga nitong si Gawin ang kanyang skill na necromancy, subalit gamit lamang ang isang pag-atake ay napakadali lamang napaslang nitong si Nona ang lahat ng mga halimaw na kanyang nilikha. Habang nakuha pa ngang magbiro nitong si Gawin na mukhang nais siyang paslangin nitong babae sa kabila ng pagiging isang saintess. Wala namang paki itong si Nona at mabilis na binigyan nga siya ng malakas na pag-atake na labis nitong ininda. Kasabay ng pagsasaad na wala nga daw siyang ibang nakikita sa ngayon kundi tanging insektong mga master. Nagpatuloy nga siyang pulbusin ang pagmumuka nitong si Gawin, habang eto namang Disciple of Jealousy ay pinupunteriya ang iba pang mga manlalarong naroroon. Samantalang sa gitna ng kumusyong nagaganap ay may isang individual na nagbabasa ng isang liham na mula kay Kang Jinyuk na nagrereklamo nga sapagkat hindi niya ito mabasa dahil sa liit ng pagkakasulat. Kasunod nito
ay nagpasya na nga lamang siyang atakihin ang nasabing disipulo at ang individual ngang ito ay walang iba kundi ang lolo ni Yoyunwa na si Mr. Yo Chonyong. Ayon pa nga dito na hanggat mareresolba nitong binata at ng kanyang apo ang lahat ng ito ay kaniya na lamang patuloy na walang humpay na aatakihin ang naturang halimaw hanggang sa ito ay magapi. Habang eto namang si Nona ay patuloy lamang sa pagpapahirap dito kay Gawin at hindi nga makapaniwalang agarang mapaghahandaan di umano nitong si Jinyuk ang ambush na inilatag nitong Demonic Association. Tawang-tawa naman etong si Veriel sa advance na pag-iisip mayroon etong ating pangunahing tauhan at muli ngang natanong siya kung ano ang kanyang plano hinggil sa matabang apostol na patuloy silang hinahabol. Do'y agara namang inatasan nitong binata etong si Lee Taemin na guluhin nga daw nito ang Apostle of Gluttony gamit ang kanyang mga drones na agad naman itong isinagawa na literal na naging epektibo at ikinayamot nitong si Isabela. Daglian naman ang nasabing halimaw ay inatake din nitong ating pangunahing tauhan at madaling nakuha ang isa sa mga tila mummified na halimaw na nagsilbing kwintas nito. Mabilis nga niyang ginamit ang skill sa pagluluto at sinangkot sa etong dinaing na bangkay ng halimaw. Manghang-mangha etong tatlo at makalipas nga lamang ang ilang saglit ay makikitang luto na ang pagkain kanyang inihanda. Paliwanag nga ni Jinyuk na isa lamang sa apat na iyon ang hindi nagtataglay ng karne gamit ang bangkay ng halimaw at kung naiiban nga daw sila sa lasa ay maaari nila itong ilabas kaagad sa kanilang bibig. Nababahala nga itong tatlo niyang kasamahan subalit binigyang diin naman itong binata na ito nga lamang ang paraan upang matalo etong Apostle of Gluttony at upang maging patas ay sabay-sabay nga silang isusubo ang karne sa kani-kanilang mga bibig. Eto ngang si Maria ay iniisip na maswerte siya sapagkat mukhang tunay na karne ang kanyang natikman. Ngunit kapwa ganoon din ang naging reaksyon nitong iba pa. Hanggang sa sila ay napahinto, buhat ng eto mismong system ang nagkumpirma sa kanilang tatlo na sila ang nakakain ng dinaing na bangkay ng halimaw at naisahan nga sila nitong si Jinyuk na bagyang kinumfort na nga lamang sila habang kinakain ng pagkaing walang halong karne ng halimaw. Agad na nag-iba nga ang timpla ng mga sikmura nitong tatlo at ang kanilang reaksyon ay nakuha ang atensyon nitong Apostle of Gluttony na ngayon ay galit na inatake nitong si Yoyunwa maging si Lee Taemin pati na rin si Maria. Hindi makapaniwala etong si Isabela na ang kanilang pagkilos na isinasagawa ay kasalukuyang nagdudulot na ng pinsala laban dito sa kanyang apostol. Kasabay noon ay kinabahala nga niya at maluha-luha nang lapitan itong nagmimistulang demonyong si Jinyuk na nawikang tanging siya na lamang ang natitira sa ngayon mga master. Sa labis nga nitong takot ay nagsimulang pumatak ang tinatawag na black tears mula sa mga mata nitong mangkukulam na ikinatuwangang masilayan ng binata. Kasabay nga ng kaniyang pagpalahaw ay ang tila ba pagbabago ng mga patak ng dugo na kumalat mula sa kanyang mga mata. Agad nga ditong nagbabala etong si Jinyuk na iwasan ang mga nasabing bagay habang ang isa nga dito ay mabilis na tinahak ang direksyong kinaroroonan nitong nabiglang si Maria. Mabuti na nga lamang at mabilis ang naging reaksyon nitong si Yoyunwa subalit ang kamay niyang pinangdepensa ay tila ba nagkaroon ng buhay kung kaya't nagliyan itong itinapon ng kaibigan ng ating pangunahing tauhan. Ipinaliwanag nga ni Jinyuk na hanggat maaari ay huwag dapat hawakan ng kaniyang mga kasamahan ang mga nasabing patak ng luha na nagdudulot ng korupsyon sa lahat ng mga bagay na madadapuan nito. Mula sa klase ng kaisipan, mayroon etong mangkukulam. Samantalang ang ilan sa mga tilamsik ng luha nitong si Isabela ay tinamaan ang ilan sa mga dambuhalang rebulto na naroroon at nagsimulang magbago ang kani-kanilang mga kaanyuan at nagkaroon ng buhay. Nababahalang natanong nga itong ating pangunahing tauhan ni Maria kung ano na ang aksyong kanilang isasagawa sapagkat ang mga rebultong araw na naroroon ay nagsisimula ng maging halimaw. Subalit nakangiti lamang sinagot siya nitong ating pangunahing tauhan na wala silang dapat ikabahala at tanging hintay na lamang nila di umano na huminto itong mangkukulam sa kanyang pagtangis. Inilipat naman ang kwento sa ikalimang palapag ng tore kung saan ay ating masisilayan etong dambuhalang rebulto na nilikha para kay Jinyuk na kasalukuyang sinasamba nitong mga baliw na mga miyembro ng kulto. Habang ipinagpapasalamat nga nitong si Andrea na tumatayong kasalukuyang boss nito ang naging kaayusan ng nasabing palapag mula sa tulong nitong ating pangunahing tauhan. Samantalang kaniya nga ring napuna at tila ba malayo ang kaisipan nitong kanyang gurong si Alice. Maran nga nitong isinaad na dapat nga raw sana ay sumama siya sa isinasagawang pag-grade nitong sina Jinyuk. Ngunit pinakalma naman siya nitong si Andrea sapagkat kasalukuyan nga raw ay kasama naman itong binata etong si Teresa. Subalit ang bagay ngang iyon ay ang siyang kinakabahala nitong babaeng vampira sa kasalukuyan sapagkat kanya ngang naalala ang kanilang naging interaksyon nitong si Nona
noong silang dalawa ay kapwa may amats na ng alak. Literal na nagkakasundo nga sila sa kanilang magkaparehong bisyo. Subalit labis namang nabahala etong si Alice buhat ng masambit nitong ibang katauhan ni Teresa ang minsang kagustuhan nitong ikulong na ng tuluyan etong dalaga sa kanyang kalooban at siya na ang tuluyang magmay-ari ng nasabing katawan na agad nga rin itong binawi. Nangangamba nga etong si Alice sapagkat posible nga daw sa pagkakataong ito ay muling gumawa na naman ng panibagong problema etong corrupted na paladin. Magkaganoon man ay buo pa rin ang kanyang pagtitiwala sa abilidad at klase ng pag-iisip mayroon etong ating pangunahing tauhan na magagawa ng solusyon ito kung sakali mang mangyari. At mas minabuti na nga lamang na ituon dito sa kanyang estudyante ang kanyang atensyon. Sa mga oras ngang iyon ay patuloy pa rin etong si Nona na nagsasaya sa pagpupulbos sa pagmumukha nitong si Gawain sapagkat ito nga raw ang dapat para sa isang kagaya niyang masamang tao. Problemado nga etong nasabing lalaki sapagkat batay nga raw sa mga impormasyon na kanyang nakolekta ay wala pa sa ganitong level ang lakas na tinataglay ng dalaga. Agad na nga niyang inilahad ang kanyang pagsuko at nagmamakaawa para mahinto na ang pagpapahirap na kanyang dinaranas. Subalit natawa nga lamang etong si Nona at nawikang hindi nga daw ito dapat ipagkaloob sa isang kagaya niyang basura. Kasabay ng pagtapon nito papalayo sa kanya patungo sa isang haligi at agaran siyang iginapos dito. Takot na takot nga etong si Gawain habang paulit-ulit na sinasambit ang kanyang pagsuko at magmamakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit wala talagang puwang sa katauhan nitong si Nona ang salitang iyon at kaagad na ginamit ang skill na witch hunt burning ritual at masayang tinusta sa nangangalit na apoy etong lalaking miyembro ng Demonic Association mga master. Ang pagpaslang nga niyang isinagawa ay tila ba mas lalo lamang nagdulot ng kakaibang saya para dito sa ibang katauhan ni Teresa at muli nga nagpaplano kung ano pa ang susunod niyang gagawin. Samantalang sa mga oras ngang iyon ay tumahan na rin sa pagtangis etong si Isabela at inatasan nga etong kanyang bagong disipulo na siya ay protektahan laban sa grupo nitong ating pangunahing tauhan. Magkaganoon man ay makikita nating masaya etong sina Jinyuk at nais nang simulan ang kanilang panibagong pakikipaglaban. Natanong naman sila nitong si Maria kung ano ang dapat niyang gawin. Subalit inatasan lamang siya nitong ating pangunahing tauhan na manatili sa isang tabi at panoorin na lamang ang kanilang pakikipaglaban sapagkat kaniyang araw masisilayan kung papaano kumilos ng magkakasama etong tatlong veterano sa laro ng Tower of Trials. Ginamit nga ni Jinyuk ang Glacier Formation upang mapahinto sa pagkilos ang lahat ng mga halimaw at kasabay na umatake na rin etong dalawa pa niyang kaibigan gamit ang kani-kanilang mga skills at gumawa ng kombinasyong literal na napakamapaminsala laban sa panibagong alagad nitong babaeng mangkukulam. Namamangha etong si Maria sa klase ng laban na kanyang nasisilayan sapagkat talagang naiiba nga raw ang mga taktikang ginagamit nitong tatlong veteranong manlalaro na sadyang nagpo-focus di umano sa pagmamaximize ng kanilang mga special skills kumpara sa nakasanayang pamamaraan ng pagsalakay. Muli na namang binalot ng matinding takot etong si Isabela sapagkat kanyang muling nasisilayang madali lamang natatalo itong mga bagay o tauhan na kanyang nililika nitong tatlong manlalaro. Kasabay noon ay lumikha nga etong si Jinyuk ng multi-layer barrier na gumawa ng simbolo ng zodiac at tinawag etong Scorpio upang direktang atakihin etong takot na mangkukulam mga master.